Medyo umiinit po kasi yung bangayan, sabihin na natin, mga exchange of words between the Chinese embassy and some of our lawmakers. And then, eto nga po nagiging laman na rin po ng balita, yung palitan po ng salita at may mga issue na gusto na ipapersona non grata ang ilan sa mga Chinese embassy staff and particularly po yung bagong ambassador po nila. Pinapapalitan po ni specifically Senator JV po kanina, no, na balitaan na narinig po natin yung report na yon. So, ito pong mga ganitong uri po ng mga bangayan, will it help? Kasi po, ang nangyayari po kasi, hindi po tayo sabi nyo po, magagamit po natin ng ating mga diplomats ang pag-negotiate po. So, the word is negotiate pa rin. So, how will we go about this? Ano po ba yung tamang paraan? Alam niyo po, masalimuot po yan kasi ako po yung unang naban ng China eh. Opo. Kung matatandaan niyo. Opo. Hindi po yung embassy ang nagban sa akin, yung Ministry of Foreign Affairs. Order po ng Chinese Politburo. So alam ko po yan. At bilang dating mambabatas din, I associate myself with the sense of the Senate. Yung nararamdaman ng mga colleagues ko doon, sina Senator JB, na parang binabastos na sila. Opo. So mahaba po itong pag-uusap na ito. Pero tama sila, medyo maangas po itong bagong ambassador. Kadarating pala kung ano-ano na yung pinagagalawa, dapat siya ang merong kaunting restraint bilang isang diplomat. Galing pa naman na senior diplomat pa naman siya nang galing ng Washington DC. Hindi nga po nakakatulong yan. Hindi nakakatulong yan sa kanila. Subalit, ang mas hindi nakakatulong ay kung meron tayong mga kababayan na kumakampi doon sa kabila. Yun po ang nakakagulo. Kasi ang sinasabi ko kagabi pa, yung mga sinasabi ng iba is category error. Kung nakikita ko po kayo sa television, nagtanong ako kanina, ang suot ni Ka Henry ay striped na pahalang. Ang suot mo, ma'am, ay striped na pababa naman. Opo. Pag tinanong ko po sa inyo, ano ang number ng inyong stripe? Ay, ibang kategorya po yun. Ano ang kulay ng number ninyo sa inyong stripe? Di ba po yun? Ganun po ang nangyari ngayon. Kaya nalilito po yung iba. Yung ating maritime zones, yung ating po mga coordinates, ayun po ay ating entitlements ayon sa international law. Yung binabanggit po nung iba, na keso lampas na raw po sa exclusive economic zone yung ilang bahagi ng Kalayaan Island Group, ay mali po yun. Kasi ang ibig sabihin po ng maritime entitlement sa exclusive economic zone ay yung ating exclusive economic rights sa natural resources, sa seabed, sa natural gas, sa maritime diversity, etc. Ang ibig sabihin naman po noong pag meron tayong isang isla, ayun po ay soberenya. Kaya pa ulit-ulit ko pong sinasabi, bakit po ang United Kingdom, pag-aari nila ang Falklands, which is 7,600 nautical miles away? Bakit po ang United States, pag-aari nila ang Hawaii, which is 2,100 nautical miles away from the nearest baseline of California? Ganun din po ang France, sa 8,100 nautical miles away ang French Polynesia. So hindi po magka-ugnay, ibang kategorya, yung exclusive economic zone sa sovereignty. Okay. Nakuha niyo po. Sir, yeah. We got it. Ganun po yung isang mambabatas na naririnig ko, inuugnay po doon. Ay, nalilito na po ang tao. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin po doon, atin po yung Pag-asa, atin po yung Kalayaan Island Group, walang nagre-require na mag-submit ng mapa. Subalit kung gusto mo maghanap ng mapa, kahit sa national store ay makakabili ka. Pero ang precise definition, measurement, ay yung coordinates which the Philippine government has already complied with submitting.